Eto na, para sa ibang extra lesson, ang kwento naman ni Megan Aguilar. Naku, ang mga marites sa TikTok, todo sausaw dyan. Ano na nga ba ang nangyari kay Megan at ang tangkang suicide after tanggihan ng tulong ni Raffy Tulfo? Ang tanong, kasalanan ba ni Megan o ng magulang ang nangyari sa kanya? Dapat bang tiisin ni Ka Freddy ang kanyang anak? Ayan, ikaw, ano opinion mo? Ako, friend. Okay ko. Alam mo ako, naiinis kay Megan eh. Kasi di ba naglalakad siya. Sabi niya, kasalanan niyo to. Parang sinisisi niya yung magulang niya. Pero ako, hindi dapat sisihin ng magulang dahil sabi nga, tayo ang gumagawa ng buhay natin, di ba? So si Megan, alam naman natin ginawa niya sa buhay niya, nalulong sa drugs, di ba? Yun nga, ba't niya sisisihin ng magulang niya? Pero yun, mahal pa rin siya ng kanyang mga magulang sa kabila ng ginawa niya. Pero siya mismo, ayaw niyang magbago. Kaya siya dapat sisihin din. Si Megan? Oo, si Megan. Kasalanan niya lahat. Pinilaki kita ng mais, pero anong ginawa mo sa sarili mo? Di ba sabi na, life is what we make it, di ba? Ay, ganon. Ganon ang buhay natin. So kung Oo. ikaw pinili mo yung ganyan, na nalikod yung landas, kasalanan mo yan. Pero masasabi natin kulang din yan sa guidance ng magulang, di ba? Kasi kung may tamang guidance yan, hindi ganyan na mangyayari sa anak. Oo. Minsan, friend, kahit may guidance sa magulang, tayo mismo matigas ang ulo. Ang ginagawa natin, kung anong gusto nating gawin, parang care ko sa magulang ko, basta ako, masaya ako sa kung anong ginagawa ko. Diba? Kahit may guidance Ganun ba? yan. Ganun Oo, yun? may ganon. Oo. Mildred, ano masasabi mo dyan? Ang masasabi ko dyan, talaga namang naloloka na tayo sa kwentong ito, di ba, ni Megan at saka ni Freddy Aguilar. Pero para sa akin, parehong may pagkakamali, parehong may pagkukulang. Oo. Pero friend, Oo. ang sabi nga na kanyang nanay, nung nag-post sa social media account niya itong si Megan Aguilar, na siya daw ay magparehab na. Sabi ng nanay. Yung dapat talaga, diba? dapat niyang Magparehab gawin. na. Oo, Yung dapat talaga. Pero ang sagot ni Megan, Oo. magpaparehab ako kasi mas maganda pa doon yung kanilang support system kesa yung kayo bumalik sa buhay ko. Sabi ni Ay, Megan, masakit di ba? yun, ah. Tinirayan yung Oo. magulang. Pero ibig sabihin, pinapakita pa rin ng nanay niya na si Josephine yung pagmamahal niya kay Megan. Kaya gusto niya magparehab ito. At gaya nga rin sabi ni Tulfo, magparehab ka Megan dahil nga nung lumabas sa yung nagpa-drug test, positive. So, dapat tutulungan niya na bibigyan kita ng pera para may pang-upa ka sa bahay mo sa loob ng isang taon. Pero yun nga, nung lumabas yung resulta na positive pa rin sa drugs, hindi na tinulungan nito. At gaya nga na sabi mo, friend Roldan, gusto na nga niyang magpakamatay, di ba? Yung tatalon sa gusali. Pero hindi naman niya ginawa. Naisip niya rin yung buhay niya. Kasi kung magpapakamatay ka, di ba, hindi mo na i-announce yan eh. Oo. Parang humingi siya ng away, ng simpatsya eh, na nakakainis lang pag pinapanood mo. Kasi na maawa ka, maiinis ka sa kanya. Oo. So, kasalanan din talaga ni Megan. Di ba? Correct. Pero sabi ko nga pareho kayo may punto dahil may kasabihan din na hindi matitiis ng magulang ang anak niya, di ba? Parang ganun ang nangyari pero natiis. Di ba? Pero ang gusto naman ni Ka Freddy, dahil nagsalta ka si Megan na nagbago na ako. Minsan tayo, hanggang salita Salita lang, lang. ipakita Tama mo sa naman. gawa. Yun ang gusto mangyari ni Ka Freddy, di ba? Eh, di sabi mo kay Ka Freddy yan, hindi sa amin. Kaya mas nililinaw ko sa inyo, nire-relay ko yung sinasabi ni Ka Freddy para malaman nyo. Ay, ganon. Ganon? Oo. Ganon yun. Ay, gusto Anong pinupoint mo nagkakainitan dyan? na dito. What's the point? Oo, ito na ang point. Mga kaibigan, sama kayo sa mga susunod naming debate. Tutok lang sa mga social media accounts ng Abante News Online.